Good morning guys. Today is Monday. Ang bilis ng araw. Monday, it's 6:49 ng umaga. And we are going sa work na guys. 8 hours ako today, 7 to 3. And binigay ko yung gift ko kay Mr. T-shirt lang kasi we are 10 years now as boyfriend girlfriend. Pero yung kasal sa November 7 pa kami mag 8 years ba? Parang 9 years. Yeah, so ayun, 8 years yata or 9 years. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 years pala guys. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yes, 9 years. Kasi guys, yung requirements talaga is 8 years kang nakastay dito sa Denmark para sa permanent na residence. So tama na nag 8 years kami last November last year. So tamang-tama yung pag-apply ko this year kasi 8 years na ako dito sa Denmark, mag 9 years na ngayon. And yung work ko is na 3 years and 6 months ako nung April. So mag 4 years ako by October. So tamang-tama lang, 2024, so good. Yan. And yung baon ko today guys is macaron. Not macaron. Sorry, carbonara pala ang aking food. Ano siya, pasta. And yun nga, hindi ko masundo yung anak ko mamaya kasi nga 3 o'clock kami tapos siya 1:25. Yung anak kong lalaki bahay lang kasi tapos na yung school nila, mag-review na lang, mag-i-exam na lang. I hope mapasa niya talaga guys tong sinati and grade 10 kasi maganda kasi pag tapos na siya dyan para alam mo yun, kahit na mag-work siya walang problema, or kung mag-work siya muna ngayon ng 1 year, 2 years and then ma-find out niya kung anong gusto niyang course, walang problema. Importante yung mayroon siyang diploma na natapos niya yung grade 9 or grade 10 kasi yun yung importante dito sa Denmark guys. Kasi once kasi na ma-realize mo nung in 5 years na gusto mo palang mag-aral, at least hindi ka na dadaan sa grade 9 or grade 10, lalo na sa aming mga galing sa alam mo yun, Philippines. Yun yung mga requirements namin na dadaan kami ng grade 9 and grade 10 dito bago kami makatake ng kurso. At yung kurso namin sa Pilipinas, wala lang yun dito sa Denmark kasi mag-start zero ka talaga. Yun, kasi kung hindi ka mag-take ng course dito sa Denmark, yung magiging trabaho mo lang is linis, ganon, and tagahugas ng plate sa restaurant. Yung medyo mahirap na trabaho na talagang katawan mo yung puhunan mo, which is sa akin din naman, katawan din naman ang puhunan. Halos lahat naman tayo, pero physical work talaga siya. Sa akin physical work din, pero hindi naman ganon kasi kung mabigat naman yung pasyente, pwede naman kaming ng yung 2 person. Kung paralyzed yung isang pasyente guys, yun yung mahirap kasi kailangan mo ng alam mo yun, mahirap siyang pasuotin dahil nga 'di ba paralyzed, mabigat yung katawan. Dito tayo mag-park sa pinakadulo and papasok naman. Kita ko yung kasama ko dun. And guys, imbis na reverse, drive pa lang na ko pindot. Guys, we are done na sa work. Time check is 3 o'clock and 13 minutes. Medyo busy kami today kasi guys, yung naalala niya yung pasyenteng sinasabi ko na last destination yan na, binigyan na siya ng yung pang sirenasa, yung pang calm at yung kontra sa sakit, ganon. And it takes 3 to 4 days talaga na lumalaban siya
pero hindi na rin talaga siya kumakain. Today guys is ako mismo yung alam mo yon, ako mismo yung nandoon nung nawalan siya ng hininga. Kasi ano siya, higa sa left side kasi kailangan namin siyang i-aulas tawag dito sa sa Denmark, rest yung likod niya, so kailangan niya ng left and right side. So nasa left side siya, and then nandyan yung dalawa niyang anak kasi umiba yung yung wala na siyang contact ba sa mata niya, tapos yung paghinga niya iba na. Pinaliguan pa namin yun kanina sa sa higaan. And tapos inano ko pa yun ng spamp yung bunganga niya kasi maraming lawa, ba yun, sa parang saliva na yellow something ganyan. And nung naano ko na siya na tawag dito, just oh my god, yung Tagalog ko tsaka Bisaya, paano na lang to, yung inano ko na siya guys, siyempre sa left side siya, so yung pinaano ko siya sa pahiga, inayos ko yung paan niya, yung position niya, kasi 'di ba kailangan yung pag namatay man siya, yung hindi ganun yung sitwasyon niya. Guys, wala na, naputulan na siya ng hininga. Tapos after niya, sabi ko, wala na. Sabi ko sa anak niya, wala na. Tapos pumunta sila, wala na nga talaga, wala na. Hinalikan ko siya dito sa noo guys, and then parang naging emotional ako kasi although professional tayo, pero tao lang tayo, and kahit pa paano nasasaktan at nalulungkot din, lalo na halos kasama natin yung pasyente natin araw-araw sa trabaho tayo. So kahit pa paano sumusunod din yung loob natin na mamimiss din naman natin, diba? So yan, niyakap ako ng anak niya, and then niyakap ako ng team leader ko kasi nakita nila na medyo emotional nga ako. Sabi ko, first time ko kasing nakita na talagang, alam mo yon, actual na nakita na walan siya ng hininga, and syempre sabi ko mamimiss ko siya. Yun lang. Although sabi ko kailangan namin mag-professional sa work namin, pero tao lang kami, tao lang ako, syempre kahit pa paano nasasaktan din ako. So ayun guys, wala na siya. So dapat kanina pagbihisan namin siya, linisan namin siya, pero nag-change mind man sila na kailangang anuhin muna nila yung asawa niya, kunin sa bahay nila, and then ihatid dyan. And then mga 3 something or mga 4 o'clock na lang siya bihisan. So ayan guys, wala na siya. So nag-condolence ako sa sa pamilya niya, sa dalawa niyang anak, yung anak na babae at lalaki. Nakakalungkot din minsan na yung pasyente mo na halos araw-araw kayo magkasama, mawala, diba? So ayun. And then bahay na tayo guys, and I don't know kung ano oras si Mr. uwi, pero sabi niya we are going to eat sa restaurant daw. So we'll see. And guys, tayo guys, tawag dito, unboxing. Ito yung na-order ko guys sa Metas kasi paubos na yung aking salicylic toner. So kahapon nung pumunta kami ng anak ko doon sa Metas, wala man kasi sila doon sa shop mismo. Kailangan daw talaga yun online. Sabi ko, sige, doon na lang ako sa online. Sabi niya, dito na lang kasi pag dito ka mag-order, free pa yung yung charge fee sa transport. So free pa daw. So ayun, silang nag-order, and then nisend nila dito. And kanina lang dumating. Ito siya guys, La Roche. Yeah, La Roche siya. Buksan natin.
Meron pa ako doon, meron akong Nivea, pero konti na lang. Siguro hanggang bukas na lang yon, wala na. Mabango din to siya. Oh. Kasi, nabasa ko kasi sa edad ko, kailangan talaga ng toner na may salicylic acid. Kaya ito, may salicylic acid man siya. And, nakalagay dito is, wala bang wala bang English to? Saan ba yung ingredients niya? Astringent lotion. Ito yata, no? Saan ba yung English nito? Pero may salicylic acid to. Di ko lang makita kung saan banda. Yellow tissue lid, inhaler. Di ko makita yung salicylic acid. Parang natakpan dito. Dito, natakpan ng yung ingredients yung may salicylic acid. Oo nga. Yun na. Hindi masyadong makita, pero dito natakpan. Yeah. So, ayan guys. And dito nga pala guys sa Denmark, pag may namatay dito, is yung plug nila, Danish plug, is binababa nila hanggang gitna. It means may namatay dyan. So, alam dito na pag yung plug is half doon sa nakahap lang, ibig sabihin may namatay. And pag may namatay dito, for example, sa mga nursing home ng mga elderly people, pag namatay is lalagyan nyo ng table and like merong candle, kagaya sa ipapakita ko sa inyo, and merong flowers. So, ganun dito nila pina-prefer yung pag may namatay.